Kalbaryo ang pang-araw-araw na biyahe sa pampublikong transportasyon, sabayan pa ng malalang trapiko. Lumang issue man ito sa mga commuter, may mga paraan namang ipupursige o isusulong ang bagong kalihim ng Transportation Department na si Vince Dizon. Napaka-importante na prioridad ng gobyerno ang magbigay ng episyente at maayos na transport system. At yun ang unang-unang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Dagdag pa ni Dizon, walang perpektong formula para masolusyonan ang problema ng trapiko at mass transport. Pero may mga maaari nang gawin tulad ng pag-aayos ng sistema at pagsasapribado sa EDSA busway system. Unang-una, tingin ko dyan, kailangan may sistema ng dispatch at pag-release ng mga bus. No? Pag pumunta ka abroad, ang bus system may oras. Plano rin ni Dizon dagdagan ang mga bagon ng MRT at LRT. Carrying capacity ang usapan dyan eh. Di ba? X number of people line up during rush hour. Di ba? Yan ang trend mo. Gusto rin ng Transportation Chief magdagdag ng walkways para mahikayat ang publiko na maglakad sa halip na gumamit ng mga sasakyan. Huwag ang sidewalk sa EDSA. Kung meron man, baka dalawa tayo, hindi tayo magkakasya eh. Di ba? At hindi safe. Prioridad din ng bagong kalihim ang pagbuhay sa Pasig River Ferry System. Pangunahing bilin ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong Transportation Secretary ang pabilisin ang pagsasagawa ng malalaking infrastructure projects tulad ng Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway, lalo na 3 taon na lang ang natitira sa Marcos administration. Plano rin ni Dizon na palakasin pa ang public at private partnerships para maisaayos ang sektor ng transportasyon tulad ng ginawa sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. We fast-track the big ones, the subway. Sasalubong din kay Dizon ang matagal na paglalabas ng plaka ng mga motorsiklo mula sa Land Transportation Office. 2025 na. Walang rason para ang plaka mo ay hindi mo makuha pagkabili mo ng sasakyan o ng motor. Makakaasa rin daw ng suporta ang Philippine Coast Guard na parte rin ng ahensya ni Dizon pagdating sa pagsusulong ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Equipment, technology, personnel, they can expect all-out support. Si Dizon ay naging presidente at CEO ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA na namamahala sa mga dating military base ng Estados Unidos. Siya rin ang itinalagang testing czar noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic noong Duterte administration. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Udalo, Newswatch Plus.